nag-ikot po ito sa iba't ibang palengke dito sa Metro. Nagbabantay. Wala silang bakasyon. Yun lang ang ginagawa nila ngayon. Kailangan mag-ikot sila sa palengke para ma-monitor, mabantayan ang mga presyo ng bilihin. Alamin natin ang mga kaugnay na balitang yan. Mga kapuso, nasa linya po natin si Assistant Secretary Genevieve Guevara ng Department of Agriculture. Good morning po, Asek Guevara, ma'am. Good morning, Asek. Good morning. Good morning po, Ma'am Tuesday at Sir Christian, sa Yes, inyong mga ma'am. tagapanood. Magandang umaga po. Ayan. Ma'am, alam namin, nag-ikot ka. Ditong nakalipas Halos na isang araw-araw. linggo. Mayroon akong nabalitaan. Mayroon kayong mga nahuli na mga nagtitinda. Naaktuhan. Ano ba yung mga paninda ng mga yan na nasita ninyo? Ito pong mga produkto ngayon na ating minomonitor dahil nga po meron tayong pinapatupad na MSRP ay ang onion po at ang pork. So tayo po ay nag-ikot araw-araw po simula Tuesday last week at tayo po ay nagbigay ng tinatawag kong love letter. Pero notice to explain po yun. Notice to explain po yun sa ating mga manininda. Kasi nga po, lalo-lalo na sa onion, no, medyo mataas po ang kanilang benta. Nasa 200 to 200 plus po yung kanilang benta. Na dapat po ang MSRP natin ay nasa 150 lang. So pula ito, Opo. So yung pulang imported po ito. Pagdating naman po sa mga puti, yung imported na white, nakaka-comply naman po sila. 120 po lang talaga ang benta. So sa red onion po kami medyo nakatutok. Pagdating naman po sa pork, meron din po tayong mga na-issuehan pero hindi ho ganun naman kataas. Mga 20 to 30 pesos po na mas mataas sila sa MSRP at sinasabi nga po sa atin ng mga manininda usually naman daw po lalo na pag suki o lalo na daw pag marami yung bibilin nakakasunod naman daw po sila sa ating MSRP na 370 para sa liempo at 330 para sa Kasimpiki. Pero ganun pa man, inisyuhan pa rin po natin sila ng notice to explain para mapaliwanag po nila itong ganitong practice nila. Bakit daw, Asek, nagtaas sila ng presyo? May narinig ako, nagkamali lang daw. Meron po silang, meron po silang sinasabi nga daw po na yun, medyo matumal nga daw po ang bentahan ngayon. Wala daw po masyadong nabili sa ating mga palengke. So, yun po ay paraan din nila para makabawi daw po sa medyo walang masyadong nabili. Pero sabi nga po namin, kung tutusin, malapit naman na po ang Pasko. So, expected din po naman natin na marami pong mamimili ngayong mga darating na araw. Tsaka Asek, kahit sabihin mo pang matumal, hindi naman kasalanan ng mga consumer yung matumal. Ayun nga po. Pero Asek, para lang alam ng ating mga kababayan na mamimili ngayon 4 days before bago magpasko, Mamu, magkano ba dapat ang presyo ng baboy at manok nitong mga panahon na ito? 370, 330 sabi ni Asek. Sa sa pork po ang ating MSRP ay nasa 370 po sa liempo. Kasi kino-consider natin ang liempo as the choicest cut of sa baboy. So talagang ang presyo po niyan talagang iba po sa kumpara sa ibang mga cuts ng baboy. Sa Kasimpigi naman po nasa 330 ang ating MSRP. Pagdating naman po sa manok, wala po tayong inisyong MSRP sa manok, pero usually po ang presyo niyan dapat ay naglalaro po sa 180 to 200. Yan po yung prevailing price ngayon. Sa iba naman po, yun, sa onions po, 150 po sa imported. 150, Pag local po, medyo wala na po kasi tayong local na stocks So, usually, dapat, ang nakikita na natin sa merkado ngayon ay usually mga imported na talaga po na pula. So, yun po yung presyo natin, 150. At mabilis sa follow-up lang kaugnay niyan, Asek, inaasahan bang tataas pa ito habang papalapit yung Noche Buena o Medianoche? Well, based po sa experience po natin mga nakaraang taon, meron pong nakikitaan tayong maliit na pagtaas, mga 1 to 5 pesos po usually, no? Lalo na po pagtataas yung demand dahil alam naman po natin na merong handaan na nangyayari. Pero tignan po natin kasi nga parang ang trend po ngayon ay ang mga ating mamimili, hindi na pagdating ng Noche Buena, parang hindi na po sila nagluluto, parang bumibili na ata. Bumibili na lang ng luto. Para daw hindi na nakakapagod.
Opo, yun po yung nakikita nating trend, ano po. Oo. So yun po yung tinitignan din natin kung yun yung magiging kakalabasan nga po, lalo na't nalalapit na ang Pasko. So usually ang mga namimili na to yung malakihan, mga caterer na, yung Yes. mga nagtitinda talaga ng pagkain. Mm-mm. Yun po yung nakikita nating trend ngayon eh. So siguro that explains din yung bakit matumal yung Mm-mm. bentahan ngayon sa ating mga palengke. At Nauso syempre kasi marami yung rin tayong choices. Opo. Oo. Nauso kasi asik Sa- yung mga order na lang, Mm-mm. delivery. Opo. Kaya yun yung tinitignan natin na trend ngayon, ano? So, gusto nating ma-explain din kung bakit nagkakaganon din yung preferences. May mga Mm-mm. changes talaga sa Mm-mm. preferences ng market. Right. So, Mm-mm. tayo ay tinututukan natin, pinag-aaralan natin. And of course, meron pa rin naman talaga bumibili at gusto rin natin ma-inform ang ating mga mamimili din sa mga choices nila, options nila, no? Mm-mm. Para po pagka pumunta sila sa palengke, alam po nila kung ano yung hahanapin, ano yung presyong dapat dun sa ating mga bilihin. Nabanggit nyo yung baboy at manok. Yung sa isda, Isda. natin, hindi ko na binanggit yung beef. Kasi Mahal talaga mahal siya. talaga, bihira na Pero ang magkano bumibili. ba? Para lang din Oo, alam sige. natin. Magkano ba ang dapat 1 kilo ng karne ng baka, Asek? Ay, mataas ang atin pong sa beef rump po natin yan. So, mga Mm-mm. beef nasa 400 plus po. Marami ding choice cuts din kasi. Yes, oo. So, naglalaro po yan sa 400 to 500. Medyo mahal po talaga ang Mahal kasi baka. ang beef. Opo. Sa isda naman, Yan, yung isda. galunggong po ang ating GG. minomonitor, nasa 280 to 320 po yung ating Mahal. prevailing price ng ating galunggong. Yung atin naman pong bangus, nasa 250 rin po. Yan. Yan po yung mga nakikita natin na yung medium size po, yan na size. Kasi marami pong sizes ang bangus. Ano? Mm-mm. Sa tilapia naman po, nasa 150 to 200 po yung bangus. Meron din tayo nakikita mga mura, mga 120, 130. Pero yung prevailing po niya yun, 150 to 200 po ang Bakit tilapia. ang mahal-mahal ng galunggong? Mahal Mas ba? mahal. Uh-huh. Oo, mas mahal pa siya sa chicken, Asek. Of course kasi ang trend po kasi lalo na kung ito ay mga isda na galing po sa dagat, talagang medyo mataas po ang presyo niyan dahil hindi nga po yung ating supply ngayon medyo hindi po ganun kataas. Pero ang ano naman yan is usually pag nag-open ulit yung fishing season, yun, makikitaan natin yan ng pagbaba ng presyo. Asok sa inyong monitoring sa presyo ng gulay, wala nang mga tayo nakikita nga tumataas sa ngayon? Bukod sa sibuyas? Opo, wala naman po kaming namomonitor na tumataas ngayon, lalo na po yung mga pansahog natin sa mga ating paboritong menudo, mechado, yung mga yan, mga pansit, Chapsuy. yung ating mga mga high. Opo, yung wala naman po tayo, yun nga po yung sa carrots nga po natin na meron po tayong nilabas na MSRP for carrots na 120. Ngayon po medyo 90 to 100 lang po ang isang kilo ng carrots. So, mababa po siya. Ibig sabihin, maganda po ang supply nito. Ibig sabihin, so, mas mababa po sila doon sa ating nasabing MSRP for carrots. At saka, siguro mababa nga dapat, Asek, kasi taglamig. Baka nga daw may frost pa na tinatawag. Pagka ganitong panahon na malamig, sayang naman kung hindi nila mabebenta ang mga yan. May factor din po yung ating yung sa klima po, no? So talagang hinahabol din po nila dahil nararamdaman na natin talaga iba na rin ang simoy ng hangin ngayon. So syempre pagka medyo hinintay pa nila ng matagal yan, of course gusto nila makabawi din po. So yun po yung nangyayari ngayon sa ating pagulayan, lalo na po yung mga highland vegetables natin. Sabi nyo kanina, meron kayong mga binigyan ng love letter, notice to explain. Pagka halimbawa nag-explain na, o mayroon bang deadline para ma-submit nila yung explanation na yan? Meron po kaming 3 days na binigay sa kanila. Yung pong na-issuehan namin ng Tuesday, last Tuesday sa Mega Q-Mart, nakapag-submit naman po yung dalawang binigyan natin na onion retailer. Although medyo hindi pa rin kompleto yung detalye, kasi gusto po namin makita kung saan po nang gagaling. Wala naman po silang nilagay na address parang
lugar lang yung nilagay nila. So, babalikan po natin itong mga to. Makikipag-coordinate muli po tayo sa ating market master. Kasi kung wala po talagang coordination din, medyo hindi ho natin makukuha talaga yung Totoo gusto yan. nating makuha. So, gusto kasi natin makita kung sino po yung mga nagdi-distribute talaga kasi yan po yung hindi natin namomonitor. Asek, kung Paulit-ulit lang po tayo Right. pagka hindi nila sasagutin ng maayos itong mga sulat natin. Asik, pag hindi kayo naging satisfied doon Yun. sa paliwanag or mapapatunayan na meron talagang sobra-sobra yung presyo sa pagbebenta ng ilang produkto, ano yung posibleng parusang kaharapin ng mga nagtitinda or supplier? Pwede po kasi yan na profiteering. Yun po yung isa sa mga prohibited acts po under the Price Act kung saan mas mataas po sa prevailing market price yung kanilang binibenta. Kaya nga po napaka-importante na makita mo talaga kung ano yung prevailing. Kumbaga kinukuha mo yung mga presyo na sa iba para malaman mo kung ano yung tamang presyo o yung average prices. So kung mas mataas po sila ng dihamak, ay pwede po sila maging liable for profiteering. At the same time po, gusto nating masali. Hindi lang po yung retailer sana. Pati po sana yung mga distributor. Kawawan din naman po yung mga retailer. Kasi syempre, alam naman din natin na nagpapatong din naman din sila sa kanilang mga produkto dahil yan po yung negosyo nila. So, gusto naming malaman yung buong value chain. Kaya nga Kung po saan tayo talaga. ay nag-i-issue ng ganito. Opo. Itong ginagawa niyong pag-inspeksyon, ASEC, dito sa Metro Manila, ay yung ibang probinsya, mayroon din bang nag-inspeksyon ng mga taga-DA? Meron tayong nagmo-monitor, ma'am, pero yung pag-i-issue po natin nung notice to explain ay dito muna sa Manila, dito sa NCR, kasi dito natin namomonitor talaga na medyo may kataasan ng presyo. Sa ibang lugar naman po, medyo mababa po yung sa ibang rehiyon. Yan, lang sa Visayas, sa Mindanao. Medyo itong mga produkto po na ito ay hindi naman po ganun kataas. Although meron din tayong namomonitor na medyo mataas din talaga sa MSRP. Yan po ay isusunod na rin naman natin pagka of course, may kailangan po tayong coordination din with our respective regions. Yes. Asek, ngayon maraming sa ating kababayan na mamimili pa lang. Si Mamu Tuesday, mamimili yan ng seafoods mamaya. Saan pwedeng magreklamo yung ating mga kababayan kung sobra-sobra yung presyo ng mga makikita nilang produkto sa mga pamilihan? Pwede po sila magpadala sa amin. Meron po tayong Bantay Presyo na Facebook page. Doon din po sa aming website. Meron din po tayong pwedeng magpadala po sila doon ng message or email. Meron din po tayong mga kaakibat na kapartner po sa ating mga LGUs. Meron din po tayong mga kapartner dyan. Sa DTI din po. Pwede rin po silang magreklamo doon. Meron po silang sa atin po mga palengke din, may mga market masters din po tayo dito, yung mga nagmamanage din po na ating mga kapalengkehan. Pwede din po silang doon magdulog ng kanilang reklamo sa ating mga presyo kung makita po nila na mas mataas. Pero definitely po sa amin sa Department of Agriculture, meron po kaming Facebook page at website para ready po silang magdulog doon at magsabi ng kanilang reklamo. Maa-actionan naman kaagad, ASEC, pagka halimbawa nagreklamo ako sa FB page ng DA, post ako ngayon, ASEC Guevara, dito po sa palengke namin, ganyan, mataas po ang presyo ng pusit, o nang gano'n. Ma-actionan naman ba kaagad yun, ASEC? Na-actionan naman po. Love letter. Na-actionan naman po, of course, na-actionan naman po natin yan. Pagka ngayon po na medyo weekends, medyo yun, meron naman pong sumasagot ng 24/7 sa atin. But Yun. definitely yung parang kung pinaka-konkretong action ay magagawa po natin, of course, kapag tayo po muna ay makikipag-coordinate. I-verify po muna natin yan with our respective retailers and market. Ayun. So, tuloy-tuloy ang pagbabantay nyo sa mga palengke dito sa Metro Manila, ASEC? Yes po, yan po ay part ng ating mandato naman po at gusto po nating ipaalam sa ating mamimili. Ang ating Bantay Presyo page ay lagi pong nandyan kung gusto po nilang makita kung ano po yung mga presyo ngayon, prevailing market prices, saan po mura, saan mataas. Yan po yung ginagawa po natin. Aside from that po kasi talagang kailangan naming mag-maintain ng ating daily price index. No? Kaya monitoring natin ay daily talaga.
dahil nga po yan ay mandato rin po ng batas na gagawin po natin araw-araw para sa mga agricultural products. Ayan. Para at least may idea ka kung hanggang magkano lang dapat itong presyo na to, magkano yung itinaas doon sa palengke ninyo. Kung halimbawang considerable naman yung presyo, yung katanggap-tanggap pa rin para sa yung mga Pasok. 5 piso ang taas, pwede nang patusin. Ganon. Mayroon kayo idea, i-check nyo po sa website ng Department of Agriculture or sa kanilang FB page. Ayan. Yun lamang po muna sa ngayon. Asek Guevara, ma'am. Sa susunod po ulit. Yes, Ma'am Tuesday and Sir Christian, maraming salamat po. Thank you, Asek. Good Merry morning Christmas. po. Ayan ha, mga kapuso. Ganun pala? Oo, kailangan i-check mo dun sa website para may idea ka magkano. Kasi ako hindi ako namimili talaga, Ayan, ang Mamo. Kaya nagulat sinasabi ako. ko sa'yo. Mahal ang galunggong, sabi mo. Mahal. Mahal yun ha, 320 isang Oo. kilo. Mas mahal pa siya sa manok. Kapresyo na ng baboy. Kaya nga, ang baboy. Kaya nga, Hilingan, walang Pinoy.